In this recap video, we will be looking at Alice Guo nahuli na, Marcos versus Duterte, Ayawan Timeline, Sara nagsorry kay Kiboloy, at marami pang iba. Kumusta for me? This is for Joseph and welcome to news and for the recap weekly edition number 67. We've done so covered since last week, so skip to the tasks provided if it piques your interest. Get to cut down for the place to select summation. Here are some pages commentary for your convenience. Sara nagsorry kay Kiboloy dahil kay Marcos. During the foundation day of the Kingdom of Jesus Christ, sa kasagsagan ng pag-invade, in quotes, ng mga pulisya sa compound ni SMNI Honorary Chairman and Kingdom of Jesus Christ leader Pastor Apollo Carrion Kiboloy, Sara made a statement that shocked the administration to its core. Unahin ko po muna ang mga naririnig ko at narinig ko rin na nasabi ng membro ng Kingdom of Jesus Christ na sala manggunitanan ni Inday Sara, unidagan pa siya presidente, dili na magkalisod-lisod ani atong nasod. In another forum, I will thoroughly explain myself kung bakit ganon ang nangyari at ganon ang desisyon ko. Pero sa ngayon, hinihingi ko lang ang patawad ninyo na nagkamali ako. Nagkamali ako sa paghingi ng tulong at suporta nyo para kay Pangulong Bongbong Marcos. I was on the mistaken belief that we were together on the platform of unity and continuity. Nagkamali ako. Kaya hinihingi ko ang patawad ninyo. You know, this has been going on for 9 days, ang assault sa inyong Kingdom Nation. At I could not come earlier dahil meron ding atake sa opisina ng pangalawang Pangulo. At hindi ko maiwanan ang aking mga kasamahan doon sa Office of the Vice President. But always remember na wala man ako lagi sa mga masasayang araw ninyo, pero nandito ako lagi sa inyong kalungkutan. I will always be with you in your darkness. Now, medyo dramatic yung entrance ko, but it didn't really matter much or a surprise even considering the Dutertes are in an ongoing one-sided beef with the Marcoses for some unknown reason. Hindi ko na kayo ibabore with all the details mga nangyari between the Dutertes and the Marcoses at yung hidwaan na nangyari sa kanila even before the election happened. Psych! Bibigyan ko yun ng history because I can do whatever I want. And of course, para ma-stretch ng video na to because I don't really have much to report as of yet kasi si Enteng is, well, we haven't really surmised or totaled up every casualties and damages to agriculture and to livelihood that Bagyong Enteng has caused. This all started with the mother of FPRRD na isang Dilawan and an ally to the Aquinos and a vehement anti-Marcos activist. Mula noon, naghari na ang mga Duterte sa Davao up to this day. Basically, Dilawan ang mga Duterte up until nilabanan ni Duterte ang Liberal Party as an anti-establishment candidate while being an establishment candidate himself. Pero he said na hindi niya ever i-endorse si Marcos because that would be a disrespect sa kanyang inang lumaban
sa diktadurya ng tatay nito. Matatandaan natin noong kasagsagan noong 2016 elections, hindi magka-running mates sina Marcos at Duterte, with Duterte running with Alan Peter Cayetano for his VP and Marcos Jr. running with Miriam Defensor Santiago as her VP. Now, kahit na hindi sila magka-running mate, parang ganoon ang naging atake. Pero tahimik si Duterte sa mga ginagawa ni BBM, seemingly dismissing him until maging VP niya ito. We can even see a photo or an illustration Marcos has shared with him and Duterte side by side fighting some stuff. That would be weird kasi ang kanyang running mate is si Miriam Defensor Santiago, but whatever. It is a blatant kind of opposition and of course legitimizing factor na sumama siya kay Miriam Defensor Santiago, because that would legitimize him as a statesman na inentrust ni Miriam Defensor Santiago ng kanyang VP and being a ticket themselves. But in a turnaround, si VP Lenny ang nanalo. Now, fast forward to 2022 elections, mukhang the Marcoses are planning a comeback sa Malacanang, ngunit may isang balak si President Duterte dahil sinabihan niyang weak leader si Marcos at gumagamit pa nga raw ng pinagbabawal na gamot. Nevertheless, Duterte was puzzled dahil biglang umigay or at least biglang umingay uli ang pangalan ni Marcos. Yes, Here are with lakas. PDP. Is there going to be a coalition between PDDS or PDP with Lakas CMD? No, No? no, I cannot because nandyan si Marcos. Hindi ako believe na he's really a weak leader. Kaya ako sabi ko, totoo yan, hindi ako naninira ng tao. Talagang weak. Kasi spoiled child, only son. Of course, he can talk. He delivers English articulate. Pero ang-aral kasi kung saan-saan sa labas. Pero kasabihin mo may crisis, gano'n. He's a weak leader. At saka may bagahe siya. Ito si Bong, naghahanap ako ng tao na honest at trabahante talaga. Maano ninyo yan, trabahante talaga. Yung kalaban niya ngayon, dalawa na lang yan sila sa political horizon. Yun, nagtataka rin ako kung bakit na suddenly naging fascinated ang tao. Hindi lang ako, I cannot mention his name kasi wala man ako doon. But as a mayor, alam ko na yung mga mayaman sa Davao, pati yan siya humihirit ng cocaine. Cocaine lang naman. Wala akong sinabing siya. Cocaine. And even asked her daughter kung bakit siya tumakbo as the VP ng tandem nila. As of then, mas malakas ang hatak ni Sara Duterte than the Marcoses. And it is true. Even in the popular vote, sure, parehas silang nanalo in a landslide. Pero mas malaki ang nakuha ni VP Sara Duterte na vote count than Marcos Jr., who in his own right won in a landslide as well. It's just that I think 500,000 more votes came to Duterte. Sinabi ni Marcos, gusto ni VP Duterte ang posisyon ng kalihim ng defense, pero ang ibinigay sa kanya, edukasyon. Kasi raw, nanay siya. A pretty insulting designation dahil nilagay ka sa posisyon ng education secretary dahil babae at nanay ka. No educational or managerial background just because you're a nanay. You can be a Department of Education secretary because people view education as a kind of a feminine field. Mahirap ang trabaho ng Secretary of Education. Pero nag-agree naman siya at palagay ko kasama na diyan dahil she is a mother and she wants to make sure that her children are well trained and well educated, and that's the best motivation that we can hope for.
Nagresign rin si VP Sara Duterte sa party ni presidential cousin at House Speaker Martin Romualdez na Lakas CMD dahil hindi si former President Gloria Macapagal Arroyo ang nanaip as the House Speaker. Nabigo rin si President Marcos Jr. na i-ensure ang cooperation ng Kamara and by extension his cousin na House Speaker na bigyan si VP Sara Duterte ng confidential fund worth around 650 million pesos while her predecessors barely, if any, have a CIF. Samantalang si Marcos, intact ang 5 billion na confidential at intelligence fund. Nakipagsagutan ang House of Representatives at ilang tao sa Senado kay VP Sara Duterte that was apparently humiliated dahil sa mga hindi niya masagot na tanong on simple stuff including what is the mandate of the Vice President at bakit ang dami niyang hinihinging confidential fund if ang mandate lang naman ng Vice President is being a spare tire. At yung paglalabas ang apparently illegal na transfer ng fund from the contingency fund ng Presidente na hindi nila na-cover up at nabulga with the Commission on Audit spending 125 million in 11 days. Nahalungkot pa yung kulang-kulang 500 million pesos na confidential fund every year sa presidency ng kanyang ama nung mayor pa siya ng Davao amounting to a few billion pesos. So you can see that she feels entitled to have this kind of, or at least this much of a confidential fund because she was given that when she was the mayor of Davao City. Binantaan ni Duterte ang House of Representatives, lalo na si Franz Castro, sa show niya sa SMNI with them hitting back. Nag-hold ng rally ang mga Duterte laban sa pinupush ni Martin Romualdez at Marcos Jr. na People's Initiative route para sa pagbabago ng saligang batas para makakuha ng maraming direct foreign investors ang Pilipinas. Sinabihan ni former President Rodrigo Duterte na isang bangag at inulit ang akusasyon niyang drug addict si President Marcos Jr. the same day of the rally of Bagong Pilipinas with the President hitting back na baka dahil ito sa fentanyl. Pag pinilit mo ito, lalabas ka ng Malacanang kagaya noong panahon na pinalayas kayo. People's Initiative manggaling sa tao. Dito mga congressman, alam ninyo, kung magkaletse-letse ang buhay na ito, sabihin ko sa military, sirahan ninyo yung Congress. Bakit binababoy ninyo ang bayan natin? Si Bongbong Marcos bangag noon, ngayong presidente na bangag natin ang presidente. May drug addict tayo na presidente. Nung ako'y mayor, pinakitaan ako ng evidence ng PDEA. Doon sa listahan, nandoon yung pangalan mo. Ayaw kong sabihin yan kasi magkaibigan tayo. Kung hindi magkaibigan, magkakilala. Ikaw pumapasok kayo ng alanganin. Po sa statement ni President Duterte last night sa drugs and People's Initiative. And then urging you to resign. Resign po. I think it's the fentanyl. Fentanyl is the strongest painkiller that you can buy. It is highly addictive and it has a very serious side effects. And PRRD has been taking the drug for a very long time now. When was the last time he told us that he was taking fentanyl? Mga 5-6 years ago. Something like that. After 5-6 years, that has to affect yun. Kaya, alagay ko, kaya nagkakaganyan. May hidwaan din laban kina First Lady Liza Araneta Marcos at VP Sara saying, "Badshot na siya sa akin at retaliation na your feelings is not a part of my duty as VP." Nagresign si VP Sara last June sa kanyang posisyon as the DepEd Secretary kung saan patuloy ang kanyang or at least ang kanilang awayan, especially when Duterte said na wala na ang unity at hindi siya gumamit ng Bagong Pilipinas hymn at pledge noong Independence Day, of which Marcos has previously, I think, a few weeks ago, kind of institutionalized and even though it is supposed to be not compulsory for local government units, you know, as a VP, you should have been the one to lead by example and, you know,
push the routine of the Bagong Pilipinas hymn and Bagong Pilipinas pledge. Although I kind of like the fact na, hindi niya ginamit yon because it's so fucking long and it's stupid na dagdag tayo ng dagdag sa ating whole thing. Sinabi niya rin na hindi siya attend sa sonor ni President Marcos Jr. appointing herself as the designated survivor. You can watch everything on my channel para sa mga more in-depth na pag-cover ng news. Lahat ng ito, na-cover ko na sa aking channel, so you better subscribe to the channel, follow my links and socials, ring that bell, like and share this video, at panoorin ang aking mga NIDW Mini Major tidbits. So, anyway, humingi ng paumanhin si VP Sara Duterte amid the ongoing search sa compound ng KOJC to locate Quiboloy dahil tinulungan niya raw si Marcos na mahikayat ang mga kapanalig niya sa KOJC na bumoto kay Marcos and to that, she says sorry. Although, of course, you're basically saying that, I was the one that was responsible for a lot of people in the KOJC Kapanaligs to have voted for you. Pero, sumagot si Marcos. When asked, President Marcos Jr. just shrugged off, saying na it's her prerogative at wala naman siyang magagawa doon. Basically saying na, let's just move past this and, this kind of bickering between the one-sided beef between us and VP Sara Duterte and her family. It's her prerogative. I still don't understand why, but that is her wish. Wala tayong magagawa. Alice Guo nahuli sa Indonesia. Nagmistulang photo op at meet and greet ang press conference na naganap sa pagkakahuli kay embattled suspended Bamban Tarlac Mayor, alleged illicit Pogo Chinese spy suspect, and contempt citing one of the Forest Dodger, Alice Liel Guo, or allegedly Guo Waping. If you want to learn more about the whole ordeal at full timeline ni Mayor Alice Guo, you can watch my NIDW recap and mini major tidbits. Now, nahuli na si suspended Bamban Mayor Alice Guo sa kinagabihan sa Tangerang City, Jakarta, Indonesia. But the discussion doesn't stop there dahil may hirit ang Indonesia as a quid pro quo na gusto nilang maisulong patungkol sa swap of Mayor Alice Guo and Australian drug addict and former mayor or drug suspect Gregor Haas. Africa. Sinabi ng head of the Indonesian National Police International Relations Divisions, Inspector General Krishna Murthy, na parte ng extradition treaty ay ang pagkakahuli kay Alice Guo at ang pagsiswap niya sa kanyang puganteng former mayor drug trafficking suspect na nasa Pilipinas, ngunit sinabi ng DOJ na walang official request galing sa Indonesia para matukoy or para sa tinutukoy ng prisoner swap. It is well known to us na kung gaano kalakas at kaseryoso ang Indonesia to anything relating to drugs. Sinabing maaaring abuti na mahigit 1,000 taon ang ipapataw na sentensya kay Alice Guo dahil sa mga trafficking at money laundering charges laban sa kanya. Maraming nagtatanong kung bakit nga ba umalis si Mayor Guo at bakit siya nagtago. Kung wala siyang kasalanan, bakit siya aalis? Di ba? Well, sinagot niya ito. Sinabi niya namang natatakot dahil maraming death threats siyang natatanggap following the Senate investigation sa kanyang koneksyon sa illegal na gawain sa Pogo at ang, falsifikasyon ng kanyang citizenship. Now, hindi ba obvious? Meron pang snippet kung saan after or before, I'm not really sure, a press conference kung saan kinausap ni Guo si DILG Secretary Benher Abalos in a hot mic sa kanyang paghingi ng dagdag na proteksyon dahil sa kontrobersya at sensitibong sitwasyong she found herself in. You're going home. How do you feel? I'm good. You're good? Yeah, I'm good. Are you okay now? Yes. Okay. Naka-thumbs up si dismissed Bamban Mayor Alice Guo nang kamustahin namin sa Indonesia bago siya ilipad pabalik ng Pilipinas para harapin ang patong-patong na reklamo laban sa kanya. Nabanggit pa ni Guo kay Intersecretary Benher Abalos na nagkita na sila dati. Hi, Sir. Alice. Ikaw pala si Alice. Hindi kita Opo, nakita pa nakikilala. tayo before. Saan? Tarlac po, Sec. Ando ka ba nung mayor ka nun? Opo. Ando sila, no? Sila governor? Opo, opo, Sec. Yung nagpunta. Ikaw talaga. Sec, patulong. May decret po kasi. Di bale, basta importante. Totoo, tingnan Opo, Sec. natin Opo. ito. Ha? Kaya nga, kumuha na kami ng private plane dito para maano. Kasi ako tingin ko, para ngayon Chinese. Nag-request si Alice na kausapin kaming dalawa ni Chief. At sinabi niya nga na meron siya mga death threats. At
inassure ko siya, kami ni Chief, na yung death threats, huwag niya alalahanin, importante, sabihin niya lahat ng totoo. Tapos pinadocument namin, para lang malinaw ito, hindi ko naman alam kung ano yung ginagawa niya. Nakaharap siya. Siyempre, nakatingin ako sa camera ng gano'n. Kino-confirm ko po ang lahat po ng sinabi po ni Secretary na meron po akong death threats po at humingi po ako ng tulong po sa kanila at masaya din po ako na nakita ko po sila. I feel safe po. Marami rin, lalo na sa mga netizens, ang nakapansin ang parang special treatment at mistulang photo op at meet and greet ang bawat pagtumog ng media at ng mga politiko kay Mayor Alice Guo. Pang cloud chasing ang pek. Parang celebrity, kumikindat, dumidilat, at pangiti-ngiti sabay sa mga picture at selfie ng mga opisyales at trabahante ng gobyerno because she has been a celebrity of some sort. Now, dinepensahan naman ito ni President Marcos Jr. saying, come on guys, like, there's a reason we're called as the selfie capital of the world. May picture-picture talaga yan. And this is just something that we do. Na-detain si Mayor Alice Guo sa Camp Crame matapos pumunta sa Tarlac for a court appearance. 180,000 pesos ang bail na ipinost sa kanya para sa temporaryong kalayaan sa detensyon ng pulisya for the 2 counts of graft charges, each for 90,000 pesos. Ngunit mukhang hindi na sila mag-aabala ng post ng bail na iyon. Well, because ayon sa kanyang lawyer, it will apparently be futile. You see, sinasabing if magpo-post sila ng bail, makakalaya sila sa galamay ng korte. Pero may nakabinbin pa rin sa kanyang arrest warrant brought upon by Senator Risa Ontiveros as her power as the committee chair matapos maging hearing dodger si Guo since July. Meaning, from one detention to another, magbubutihin na lang nila na huwag na magbayad ng bail dahil makukulong lang rin naman siya. And sayang lang yung kwarta because it won't really kind of free her. It just would put her in a different custody, from the court to the Senate to hold Alice Leal Guo as long as the hearing of the Senate committee on something is happening. And besides, kapag napunta siya sa Senado, she won't have an excuse for not showing up sa mga hearing para ma-scrutinize ang mga pinagagawa niya, lalo na yung mga alegasyon laban sa kanya. Now, if ever, kung gusto kunin or gustong hiramin ni Senator si Guo for further questioning, kailangan muna sila mag-request sa korte and the presiding judge. But of course, just a few hours later, the judge actually agreed to let Senator Risa question Guo in the Senate hearing, giving her away papunta sa Senate facility that was specifically made for Alice Leal Guo or any detainee and those cited in contempt or warrant of arrest. At yan ang pagtatapos ng news and worthy recap weekly edition for roughly the first week of September 2024. Bare months na. I have been doing this for like 1 year. I need to think of more content to post because this doesn't really cut out. Na mag-suggest more topics, send corrections to the balitas if you feel I misrepresented them in any way. Sana mas panonood mga kami avoid me, like, subscribe, and follow my links sa socials and avoid shows that will be linked down below. Of course, sa susunod bali, paalam. Of course, sunod bali, of course, it's like 11:58. I don't think I'm gonna wait because it's just 9 minutes and 27 seconds sa TikTok. So yeah. I mean, I already have this another piece, but I will save it for later, called Sara Epektibo ba sa DepEd? Basically the failings of the Duterte secretaryship. I'm not sure. Duterte tenure. That's it. Normally, Salamat sa panonood mga kapang. For me, like, subscribe, follow me, like, sa social, Joseph Wood.